Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon na magpatupad ng 50 pesos na price cap sa imported rice. Sabi ng Pangulo, maglalabas siya ng executive order para opisyal nang maipatupad ito. Paliwanag ng Pangulo tuwing tumataas ang presyo ng langis. Karaniwan sumusunod din ang presyo ng pagkain at naapektuhan ng inflation. Bagay na gusto raw niyang iwasan, kaya suportado niya ang price cap sa angkat na bigas. Bukod sa price cap, pinalalawig na rin daw ng gobyerno ang benteng bigas program nito. Aabutan na rin daw ng ayuda ang 4 na milyong mga magsasaka at mangingisda ngayong Abril. Mabigat-bigat ang dagdag singil sa liquefied petroleum gas ngayong Abril, mga kapatid. Base po yan sa abiso ng Petron, tataas nga po ng 20 pesos ang singil sa kada kilo ng LPG. Hello, Diyos ko. Katumbas po yan ng 220 piso na patong sa kada tangke ng 11 kilogram na LPG. Mga kapatid, alam mo, ito talaga yung di ko mawari. Bago pa man nila sinabi yung pagtaas, nagtaas na. Agad. Nagtaas na agad. Nagre-reklamo nga yung nanay ko, 1,560 pesos per 11 na kilogram na tangke na daw po dyan sa Maynila sa ngayon. Ay, grabe. So, ibig sabihin, naabot pa ito ng 1,600 or 1,700. Aray ko po, Tita Maricel. Eto, tinitingnan ko yung text ng tatay ko. Yan din ang text sa akin nitong nakaraan. Oh, kita, Napakamahal nagre-reklamo, na ng di ba? LPG. Nagre-reklamo. Doon Magkano? naman sa kapitbahay namin, 1,400. Mas mura ng konti. Mas mura ng kaunti. Oo. Kalain mo yan. Pero ang ending yan, mahal pa rin lahat. Nako mga kapatid, posibleng magtaas daw ang presyo ng ilang pangunahing bilihin pagkatapos ng April 16. Sa programang ito, ipinaliwanag ni Trade Secretary Cristina Roque na tiniyak ng mga manufacturer na ng pangunahing bilihin na kasama sa listahan ng suggested retail price na hindi nila gagalawin ang kanilang presyuhan sa unang 16 na araw ng Abril. Paliwanag ni Roque, kusa raw yan ng mga manufacturer dahil wala namang umiiral na price freeze sa kabila ng pagdedeklara ng National Energy Emergency. Samantala po, This is a commitment from the manufacturers and from the retailers that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities. Hindi kasama yung basic necessities and prime commodities dito sa energy, sa declaration ng energy crisis. Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque. samantala posibleng lumagpas po sa 3% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong nagdaang buwan ng Marso. Ito yung pinag-uusapan namin ni Maricel kanina, mga kapatid. Sa pagtataya nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng maitala sa 3.1 hanggang 3.9% ang March inflation. Dahil po yan, sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mas mahal na bigas at mas mataas na singil sa kuryente sa mga sineserbisyohan ng Meralco. Hindi rin daw nakatulong na bumulusok ang piso noong Marso. Posible naman daw itong maibsan ng mas murang gulay, isda at ng karne. Huling naitala pong inflation sa 2.4% nitong buwan ng Pebrero. Magtatapos na lang ang buwan ng Marso, humabol pa ang panibagong all-time low ng piso. Sumadsad ang piso sa 60.748 level kontra dolyar kahapon. Ito na ang ika-8 beses na nahigitan ng piso ang all-time low nito lamang buwan ng Marso. Dahil pa rin daw yan sa sigalot sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang presyo at daloy ng langis. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.